Magandang araw mga bata! Halina't tayo ay mag-aral at matuto. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagpapahalaga sa mga karapatan ng bata, na may layuning makapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa. Ano nga po ba ang karapatan? Ano-ano kaya ang mga karapatang tinatamasa mo? Paano mo kaya pahahalagahan ang mga karapatang ito? Ating simulan ang ating aralin sa pamamagitan ng isang awit na pinamagatang Bawat Bata na inawit ng Apo Hiking Society. Mula sa ating awitin, ano-ano kaya ang mga karapatang nabanggit? Maaari mo ba itong sabihin? Magaling mga bata! Tinatamasa mo ba ang mga karapatang iyong nabanggit? Mahusay kung ganon. Ngayon ay ating iisa-isahin ano ba ang mga karapatan ng bawat bata na katulad mo. Ang karapatan ay mga bagay o gawaing ipinagkakaloob sa isang tao na maaari niyang gawin habang siya ay nabubuhay. Ito ay tumutukoy sa mga karapatang taglay ng bawat tao at ito ay ipinagkakaloob ng estado o ng pamahalaan. Ang unang karapatan ng isang batang katulad mo ay mapaunlad ang iyong kakayahan. Ano bang kakayahan ang meron ka? Ang ating mga kakayahan ay maaari nating mapaunlad sa paaralan kung tayo ay mga sumasali sa patimpalak. Maaari rin namang kapag ikaw ay nagkaroon ng workshop o kaya sa mga seminar. Dito natin nahahasa ang ating mga kakayahan. Magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Ano ba ang mga pagkaing kinakain mo? Ito ba ay masustansya? Nakapagpapalusog ba ng katawan ang iyong mga kinakain? Tandaan na ang pagkain mo ay dapat tama sa sustansya. Dapat ito ay mayroong go, glow, at grow. Dahil mahalagang malusog ang iyong pangangatawan at huwag mo rin kakalimutan na ikaw ay mag-ehersisyo at panatilihing malinis ang iyong katawan. Maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ano ba ang pangalan mo? Karaniwan, ang pangalan ay ibinibigay pagkasilang sa atin. Mahalaga ito dahil ito ang iyong pagkakakilanlan. Magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa akin. So karapatan mo na magkaroon ng pamilya, magkaroon ng ama at ina. Ang iyong ama at ina ay tungkuling ikaw ay alagaan at buhayin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Tungkulin rin ng iyong pamilya o ng iyong mga magulang na bigyan ka ng payapa at tahimik na lugar. Pero ito rin ay isang tungkulin ng pamayanan. Kaya kailangang mapanatili ang
kapayapaan. Kaya mayroon tayong mga batas o alituntunin sa ating bahay, gayon din sa ating pamayanan para mapanatili ang kapayapaan at katahimikan ng ating lugar. Mabigyan ng sapat na edukasyon. Ito ang itinatamasa mo ngayon, kaya ikaw ay may mga libro, nanonood sa mga video lessons dahil para magkaroon ka ng sapat na edukasyon. Gaya ng nasa larawan natin, ang karaniwang ginagamit natin sa pag-aaral ngayon ay ang ating mga laptop o kaya naman ay cellphone. Dahil nga mayroon tayong pandemic ngayon, kaya nagkakaroon tayo ng mga online class o kaya naman kung ikaw ay modular class, meron tayong module na binabasa. Mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. So tandaan mga bata, kailangan tayo ay naglalaro at naglilibang din. Dahil hindi lamang ito para maging masigla ka, kundi ito rin ay nakakatulong para magkaroon ka ng malusog na pangangatawan. At syempre pa, para magkaroon ka ng maraming kaibigan. So, kapag tayo ay wala ng pandemic, maaari ka nang lumabas at makapaglaro. Pero dahil ngayon ay bawal pa, sa loob lamang po ng bahay. Pero pwede ka pa rin namang maglaro kahit nasa loob ka pa ng bahay. Pwede ka pa rin maglaro ng bola o makipaglaro sa iyong mga kapatid. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. So karapatan mong mabigyan ng proteksyon. Meron tayong tinatawag na child protection, isang batas para sa mga batang naaalipusta o nakakaranas ng pang-aabuso, panganib at karahasan. Meron din naman tayong DSWD na nangangalaga rin sa mga batang katulad mo kung ikaw ay nagkaroon ng pang-aabuso, panganib at karahasan. Kung may mga kakilala ka naman na nakakaranas ng ganito, pwede mo silang isumbong sa DSWD. Ito ay karapatan ng pamahalaan o tungkulin ng pamahalaan na maproteksyonan ka. Karapatan mo rin na maipagtanggol at tulungan ng pamahalaan. Kung halimbawa mayroon kang isang problema o nakaranas ka ng isang problema, karapatan mo na magkaroon ng abogado na proteksyon mo at para ipagtanggol ka ng pamahalaan. Makapagpahayag ng sariling pananaw. Ito rin ay iyong isang karapatan. Kaya nga kung tayo ay nasa paaralan o kung tayo ay nasa klase, nakapagbibigay tayo ng mga opinyon, nakasasagot tayo dahil ito ay isa sa ating mga karapatan. Kung sa bahay naman, pwede mo rin namang ipahayag ang iyong pananaw sa tamang paraan kung ikaw ay makikipag-usap sa iyong mga magulang. Ganon din sa pamahalaan. Kung may nais kang sabihin, kung may pananaw ka na gusto mong ipahayag, pwede mo rin siyang ibahagi sa pamahalaan. Kailangan lang ay nasa tamang proseso at nasa maayos na paraan. Ngayon naman, ay ating pakinggan ang isang awit na pinamagatang Anak ni Freddy Aguilar. Anong naramdaman mo
sa ating awitin. Anong mga karapatan kaya ang hindi tinamasa ng nabanggit sa ating awitin? Ngayong alam mo na ang iyong mga karapatan, paano mong papahalagahan ang mga ito? Kagaya nga ng nabanggit sa ating awitin, ang anak ay hindi niya napahalagahan ang kanyang mga karapatan. Kaya naman, hindi siya nagkaroon ng maayos na buhay at siya ay nagsisi sa kanyang mga ginawa. Anong mga karapatan ang hindi pinahalagahan ng bata sa ating awitin? Ngayong alam mo na ang iyong mga karapatan, paano mo itong pahahalagahan? Dapat ba nating tularan ang bata na nabanggit sa ating awitin? Bakit po? Anong gagawin mo kung ikaw ay nagkamali at hindi mo napahalagahan ang iyong karapatan? Ano ang karapatan? Anong mga karapatan ang iyong tinatamasa? Ito ang 10 karapatan ng bawat batang Pilipino. Maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa akin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Mabigyan ng sapat na edukasyon. Mapaunlad ang iyong kakayahan. Mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Makapagpahayag ng sariling pananaw. Kulayan ng dilaw ang bituin kung ang gawain ay nagpapakita ng pagpapahayag sa mga karapatang tinatamasa. Kulay pula naman kung ang ikulay kung hindi. Yak, sabi ko na nga, ayaw ko ng pagkaing may malunggay. Mali po, dahil karapatan mong kumain ng mga pagkaing pampalusog. So, ang malunggay ay pagkaing pampalusog. So, dapat kainin mo iyan. Pangalawa, ang paborito ko pong pagkain ay mga prutas, lalo na po ang saging at bayabas. Tama. Pangatlo, Mama, ayoko na pong mag-aral. Mas gusto ko pong mag-TikTok. Mali po. Karapatan mo pong magkaroon ng edukasyon. Pang-apat, Kuya at ate, maaari po ba ninyo akong matulungan sa aking performance task bukas? Magaling! Panglima, ako po ay malusog na tatay, kaya hindi ko na po kailangang kumain ng gulay.
Tama, mali po ang kanyang sinabi. Sabihin paano mo pahahalagahan ang iyong karapatan sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, ang nilulutong ulam ng iyong nanay ay gulay na may munggo, na munggo na may malunggay. Paano mong pahahalagahan ang iyong karapatan sa sitwasyon na iyan? Pangalawa, pinapatapos sa iyo ang mga gawain sa module sa math. Pangatlo, gusto mo sanang maglaro ng paborito mong online game, ngunit may online class ka. Pang-apat, ibinili ka ng mga prutas ng iyong tatay. At panglima, kailangan mong matapos basahin ang babasahin sa module mo sa Filipino, ngunit nakita mo ang paborito mong palabas sa TV. Paano mong papahalagahan ang iyong karapatan? Mahusay, mga bata! Ngayon naman, anong karapatan ng bata ang hindi pinapahalagan sa mga ipinapakitang larawan? Unahin natin ang larawang ito. A. Mabigyan ng sapat na edukasyon. B. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar. C. Magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa akin. D. Magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Or letter E. Makapagpahayag ng sariling pananaw. Okay, ang tamang sagot ay letter A, mabigyan ng sapat na edukasyon. Sa halip kasi na mag-aral dahil katabi naman niya yung libro, ang inunan niya ay maglaro. Pangalawa, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan, letter D. Marami nga po siyang pagkain sa kanyang harapan, pero ang mga kinakain niya ay mga hindi masustansyang pagkain. Sumali pa rin po ang kanyang ginawa. Hindi pa rin niya pinapahalagahan ang kanyang karapatan. Pangatlong larawan. Letter B. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Tingnan nyo naman ang lugar niya, ang kanyang bahay. Marumi at hindi maayos ang mga gamit. So, hindi niya napahalagahan ang kanyang karapatan. So, para maitama at maiayos, maaari naman itong linisin at iayos ang mga gamit. Pang-apat, letter C, magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa akin. So, ayan, nakikita nyo sa larawan, umiiyak yung bata at nag-aaway yung nanay at tatay. So, hindi napapahalagan ang kanyang karapatan na magkaroon ng pamilyang mag-aaruga sa kanya. Kasi nag-aaway yung kanyang mga magulang. Next, panghuling larawan. Letter E, makapagpahayag ng sariling pananaw. Ayan, itinatabo yung bata, hindi siya pinapakinggan ng kanyang tatay. So, yan po ang mga karapatan ng mga batang katulad mo. Nawa po, ngayong alam mo na kung ano ang iyong mga karapatan, sana po ay iyong itong matamasa at
matutong pahalagahan. So dyan po, nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito, mga bata. Sana po ay marami kayong natutunan at magkita-kita po ulit tayo sa ating susunod na aralin. Paalam mga bata!